Dear Kasimang, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aimee. At ito ang kwentong buhay OFW ko. 5 taon lamang ang aking anak nung una akong nag-abroad. Mahirap at matinding pangungulila ang dinanas ko sa abroad. Kaya naman talagang nagsikap ako. At sa tulong ng aking asawa, lahat ng plano namin ay naisakatuparan namin. Nakapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Nakabili din ako ng sarili naming tricycle na pampasada ng aking asawa at higit sa lahat sa 6 na taon ko ay nakapag-ipon ako ng sapat na pera para sa pangarap kong tindahan. At dahil dito ay napagdesisyonan kong mag-for good. At nang sa ganon ay makapiling ko naman ang aking pamilya at mapunan ang 6 na taon na pagkawala ko. 1 taon ang mabilis na lumipas na masaya kami na magkakasama. Maayos ang takbo ng buhay naming pamilya. Ngunit niyanig ito ng napakasakit at nakakatakot na pangyayari. December 27, 2024. Nagpaalam sa akin ang aking asawa na susunduin niya ang aming anak sa paaralan. Ngunit makalipas ang 30 minuto ay tumawag ito sa akin. At ang sabi niya ay, "Ma, huwag kang mabibigla. Nandito kami sa ospital ngayon. Natagis kami ng isang sasakyan. Kailangan mong pumunta dito. Kailangan ka namin dito. Ma, mag-iingat ka. Mahal na mahal kita." Yon ang huling salita na narinig ko sa asawa ko bago maputol ang kanyang tawag. Dali-dali akong nagbihis kahit sobrang nervyos ko ng time na yon. Kasama ko ang aking mga magulang na pumunta sa hospital para tignan ang aking mag-ama. Pagdating namin sa ospital ay diretso kong tinanong ang guard kung saan nila dinala ang mag-ama na nadisgrasya. At ang sabi niya ay dinala daw sila sa emergency. Kaya naman ako ay napatakbo sa emergency at nagtanong sa mga nurse na nakakasalubong ko sa hallway. At ang sabi nila ay ang bata daw nakasama sa aksidente ay kasalukuyang nire-revive nila. Samantalang ang lalaki daw ay bigla itong nawalan ng malay at kasalukuyan ding tinitignan ng doktor. At lalo akong nagtimbal sa huling sinabi ng nurse na maaari daw na nagkaroon ng internal bleeding ang aking asawa kung kaya't ito ay nawalan ng malay at nagsuka. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Sigaw, iyak, lahat yun ang ginawa ko sa hospital. Wala akong iniisip na kahihiyan nung time na yun. Ang tanging alam ko na lang noon na gawin ay ang magdasal, humiling sa Panginoon na sana maligtas ang aking mag-ama sa tinamo nilang aksidente. Na sana sila ay makasama ko pa sa habang buhay. Ngunit napakadaya ng Panginoon. Hindi niya pinagbigyan ang tanging hiling ko sa buhay ko. Na wag niya sana munang kunin ang aking mag-ama sa akin. Mas kailangan ko sila kaysa mas kailangan niya sila sa langit. Oo, sinisi ko ang Diyos at nawalan ako ng tiwala sa Kanya dahil sa nangyayari sa aking mag-ama. After 1 year ay nagdesisyon akong mag-abroad ulit. Dahil hindi ko kayang manitili sa Pilipinas na wala ng aking mag-ama. Mas lalo akong hindi makaka-move on habang nakikita ko ang kanilang mga gamit at lalong-lalo na ang kanilang libingan. Hindi naman nawala sa tabi ko ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking mga magulang, ngunit sadyang napakahirap para sa akin ang mag-move on. Kaya mas pinili kong bumalik sa abroad para tumakas sa sakit na nararamdaman ko. Aaminin ko sa inyo na naging pariwara yung buhay ko dito sa Hong Kong. Gala dito, bar dito, inom dito. Yon ang ginawa ko sa bawat day ko.
Sa ganoong paraan ko sinubukang mag-move on pero ramdam ko pa rin yung sakit at hinagpis ng pagkawala nila, lalong-lalo na kapag naaalala ko sila. Sinisisi ko pa rin ang Panginoon kung bakit niya kinuha ang mag-ama ko, bakit niya kinuha ang masasayang sandali sa aming buhay na magkakasama. Ngunit isang gabi ay napanaginipan ko silang dalawa na masayang magkasama. At ang sabi pa nila sa akin ay kailangan ko din daw maging masaya at hayaan ko na sila dahil nasa maayos na daw silang kalagayan sa ngayon. Doon ko na-realize na binabantayan din pala nila ako, na lagi pa rin pala silang nasa tabi ko kahit hindi ko sila nararamdaman at nakikita. At simula nun ay bumalik ako sa pagtitiwala sa Panginoon. Instead na sa tuwing day off ko ay mag-bar, maglasing at sumama sa mga barkada ay iniwasan ko na ito. Mas pinili kong bumalik sa simbahan. Sa ngayon ay unti-unti ko nang natatanggap kung ano man yung nangyari sa kanila. Kasi 2 years ago naman na yon, pero hindi pa tuluyang naghihilom yung sakit, pero kahit papano ay naibsan na ito. Masakit pa rin na wala na sila tuwing umuwi ako, pero kinakaya ko at umaasa ako na sana balang araw ay mag-heal yung aking damdamin. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento ng buhay OFW.